Monique, video. Meeting ng podcast Wednesday, May 8, 2024, 7:45 p.m. Pilipinas, narito ang mga mainit na balita ngayong araw. Brazil, tinamaan ng malubhang baha sa estado ng Rio Grande do Sul. Barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea, bilis-bilis at inaras ng mga Chinese Coast Guard. 45 degrees heat index sa pataas, inaasahan ng bansa ngayong Mayo. At mga kahali-hali ng destinasyon sa Pampanga, alamin. Sa sinag ng araw, matatanaw ang balitang may paninindigan. Ang liwanag sa dilim, dala ang boses ng sambayanan. Kasama ninyo, bawat oras, bawat araw. My Prayer Doc, San Fernando. Mula sa sinag na nag-iisang Tanglaw! Brazil, tinamaan ng malubhang baha sa estado ng Rio Grande do Sul. Tinatayang mahigit kumulang 83 patay sa nasabing sakuna. Tinutukan niya ni Andre Luna. Ika-6 ng Mayo 2024 nang tinamaan ng baha ang estado. Dagdag pa sa mga nasawi ay 276 ang sugatan at 111 ang nawawala. Ayon ito sa Civil Defense of Rio Grande do Sul. Ayon sa presidente ng Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, na hindi raw siya nangangamba sa mga pangyayari dahil sa federal na gobyerno ng bansa. Aniya, hindi raw siya natatakot dahil ang federal na gobyerno ay magtutulungan upang maisagawa ang mga nasirang daan. Aning pa ng presidente ay lahat ng mga bahay ay dapat muling maitayo ngunit sa ibang lugar ng bansa upang maiwasan ang sakuna. Andre Luna, Tanglaw ng Bayan. Nagtamo ng pinsala ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fish and Aquatic Resources o BFAR matapos ng bombahin ng tubig ng mga barko ng China. Nakatutok si Monique Almerol. Makikita sa video na itong pagbomba ng tubig ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard sa barko ng PCG at BFAR. Umabot pa sa gitgitan at binuntutan ng mga Chinese Coast Guard ang barko na maghahatid sana ng supply para sa mga mangingisdang Pilipino. Ayon kay dating Justice Secretary Antonio Carpio, maaaring tumaas pa ang tensyon sa West Philippine Sea. The water cannon or Coast Guard vessel. So this could be an escalation in that sense. Git naman ng China, tama at profesional lamang daw ang kanilang ginawa dahil nang himasok ang mga barko ng Pilipinas sa Huangyan Island. Ang tawag nila sa Panatag Shoal. Monique Almerol, Tanglaw ng Bayan. Para sa iba pang mga balita, Heat index aabot sa 45 degrees Celsius sa Mayo ayon sa Pag-asa. at mga kahali-hali ng destinasyon sa Pampanga, alamin. Mga hayop na may rabies ay iwasan upang buhay ay hindi agad mabokyan. Ayon sa Pag-asa, inaasahang makakaranas ng 45 degrees Celsius pataas ang bansa ngayong Mayo. Nakatutok si Ian Aurelio. Ang tumitinding init ay kinakabahala at tinuturing ng emergency situation ng ilang eksperto. Sa nakos ng Pag-asa ngayong araw, umabot ng 50 degrees heat index ang Clark, Pampanga na nasa klasipikasyong danger. Kabilang yan sa mahigit 30 lugar sa bansa na nakapagtala ng danger level na init. Ang init na ito ay madadagdagan pa sa mga susunod na linggo ayon sa Pag-asa. Magnitude and or yung dami ng mga stations na nasa danger category Ang ay danger level ng madadagdagan init pa. ay nakapagdudulot ng heat cramps o heat exhaustion. Kaya lagi magdala ng tubig at payo. Ian Aurelio, Nagbabalita, Tanglaw ng Bayan. Malawas ko, Kenneth Pampanga. Tumaya ng mga makapigil ng tanawin at mga tourist attractions sa bayan ng Pampanga. Nagtataas ang kabundukan, makasaysayang pasyalan, modernong arkitektura at outdoor activities. Yan lamang ang maaari mong datnan sa tuwing kayo bibisita sa bayan ng Pampanga.
tinaguriang Christmas and Culinary Capital of the Philippines. Tiyak sa iyong pagtapak sa bayang ito, siguradong busog. Hindi lamang ang tiyan, kundi pati ang mga mata mo. Maganda po sa Pampanga ay yung pagiging diverse sa mga cultures, you know. And it really fascinates me. That's why Mapapasyalan ang mga makasaysayang tanawin sa Angeles, Pampanga, kung saan makikita ang isa sa mga pinakamatandang simbahan dito sa Pilipinas, ang Holy Rosary Parish Church. Kung gusto mo naman ng outdoor activities, maaari kang tumungo sa Pinatubo. At kung nais mong matikman ang isa sa mga pinagmamalaking putahe ng mga Kapampangan, tumuli ka na rin sa sisigan ni Aling Lusing sa May Angeles. Siguradong ito'y iyong babalik-balikan. Jerome Terceño mula sa Sinigling Isang, Tanglaw. At iyan namang balitang dapat mong malaman sa oras na ito. Mga balitang sandigan ng isang matatag at maunlad na bansa. Kaibigan, manatiling nakatutok sa aming mga social media actives at abangan ang aming mga inihandang balita sa susunod pang mga araw. Ako po ang inyong nandun, Jerome Terceño. At ako naman po si Janica Pulsion. Tandaan ang matalinong desisyon ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Sa balitang tapat at totoo, Bawat oras. ito ang Tanglaw.